Ang revelation sa napaka-controversial na tattoo or ng Abyss Mark tattoo sa kaliwang braso ni Shanks na alam naman nating kinainan ng isa sa mga Sea Beast. Ang confirmation na merong Conqueror's Haki ang kanang kamay ni Luffy na si Zoro. Ang pag-imbita ni Luffy sa Accursed Prince ng Elbaf, ang pinakamalakas na higante as of now na itong si Loki na sumali sa kanilang pirate crew at ang pag-reveal nila ng katotohanan kung anong nangyari sa pagkamatay ng former king ng Elbaf Kingdom na si Harald at ang pakay at ang ginawa ni Shanks at ni Gaban 14 years ago sa Elbaf Kingdom. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1152. Kaya naman siguraduhin mo lang naka-like, naka-subscribe at na rin mo ng bell button para automatic ma-notify ka pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay An Awful Day. Sa pinakaunang parte pa lang ng chapter ay kumilos na agad ang New Giant Warrior Pirates or ang crew nitong sila Hyrodin dahil naramdaman nga nila ang napakalakas, napaka-immense na Conqueror's Haki na na-emit mula sa Sunrealm na alam naman natin guys na nanggagaling nga mula kay Imu. Pero since kailangan din nilang bantayan itong si Loki, iiwanan nila itong si Gerd, ang kanilang doctor sa crew para bantayan siya. Kaya itong si Rodo, si Hyrodin, itong si Goldberg at si Stansen lamang ang pupunta sa Sunrealm para rumisponde. However, dito ay sinabi din naman ni Chopper na magpapaiwan siya dahil hindi niya pwedeng iwanan na ganito ang kalagayan at ang sitwasyon nitong si Gaban. Unang-una sa lahat, napakatindi daw ng mga injuries niya. Hindi ito pwedeng iwanan ng walang bantay dahil baka mamatay daw ito. Pero dito ay pinagsabihan muna nitong si Gaban si Luffy bago siya umalis na kailangan niyang gamitin ng maayos at ng tama ang kanyang Conqueror's Haki. Dahil unlike daw ng iniisip ng karamihan, hindi talaga immortal ang mga Holy Knights. Kailangan lamang nilang gamitin ng tama at i-hone, masterin ang paggamit ng kanilang Conqueror's Haki para ma-counter ang regenerative abilities nila. Pinakinggan naman siya nitong si Luffy habang sinasabi na gagamitin niya ng tama ang kanyang Conqueror's Haki. Ililigtas niya ang anak ni Gaban na si Colon at ang iba pang mga batang higante na hostage. Nang dahil sa sinabing yun nitong si Gaban, nakumbinse itong si Loki na kailangan niyang tumulong. Alam niya na sapat daw at nasa kanyang isa sa mga requirements, isa sa mga kapangyarihan na kakailanganin para talunin ang mga Holy Knights. Ayon dito kay Loki, nakalaban na daw niya ang mga ito back then. Ibig sabihin nakalaban niya to dati at alam niya kung paano sila tapatan. At alam din niya na meron siyang Conqueror's Haki syempre. Dahil sinabi ni Loki na among all the other giants, siya lamang ang may kakayahan na humarap at makipaglaban sa mga kalaban na ito. Na para bang although hindi pa alam dito ni Loki kung anong Conqueror's Haki, alam niya na mayroon siyang kakayahan na naging effective sa pakikipaglaban sa mga Holy Knights o sa mga individual na katulad nila na may regenerative capabilities. Kaya naman kinukumbinse niya itong si Hyrodin na pakawala na daw siya para makatulong siya na pigilan ang mga Holy Knights. Pero hindi pumayag si Hyrodin habang sinasabi na hindi niya pakakawalan itong si Loki. Kung dati nga daw na naghasik siya ng lagim, pinatay niya ang sarili niyang tatay at ang former king ng Elbaf Kingdom, paano daw siya paniniwalaan ni Hyrodin na ipagtatanggol niya ang lugar na minsan niya nang binalakwa sa akin? Pero biglang sumingit na naman dito si Gaban habang sinasabing sa mga Straw Hats daw, mayroon pang isang marunong gumamit ng Conqueror's Haki. Nang dahil dito biglang umalma agad itong si Sanji. Agad siyang naging parabang excited at talagang pinipilit niyang tanungin itong si Gaban kung siya ba ang tinutukoy na ni Gaban na may Conqueror's Haki. But unfortunately hindi yun si Sanji dahil yun ay walang iba kung hindi si Zoro. Ayon dito kay Gaban, para bang unti-unti na daw nag-a-adapt at talagang nakukuha na ng katawan ni Zoro kung paano gamitin ang Conqueror's Haki. So dito pa lang malinaw na at nanggaling na kay Gaban na hindi pa talaga actually na ma-master ni Zoro ang paggamit ng Conqueror's Haki. Pero kahit papano unti-unti na din naman daw nag-a-adapt ang katawan nitong si Zoro sa ability na yon. Nang dahil dito napatanong itong si Zoro kung siya daw ba talaga ay seryoso at kung totoo ang sinasabi nitong si Gaban na meron siyang Conqueror's Haki, na dahilan din kung bakit itong si Luffy naman ay gulat na gulat at talagang na-shock sa sinabi ni Zoro. Dahil akala pala ni Luffy ay alam ni Zoro na meron siyang Conqueror's Haki. Ayon dito kay Luffy, palagi daw nag-uumapaw, nag-e-emit ng Conqueror's Haki ang katawan nitong si Zoro. Na para bang dahil nga sa hindi pa naman nakokontrol ni Zoro ang kanyang Conqueror's Haki ay nagle-leak ito mula sa kanyang katawan. Nang dahil din sa alam nitong si Gaban na hindi aware itong si Zoro base sa kanyang pananalita, medyo para bang nagalit ito kay Zoro.
habang sinasabi na kung gusto daw talaga niyang suportahan at protektahan ng kanyang captain, kakailanganin niyang ma-team at ma-master ang paggamit ng napakadayang ability na ito na ang Conqueror's Haki. Nang dahil dito medyo para bang nahiya itong si Zoro habang humihingi ng tawad at sinasabi na susubukan niyang gamitin yun ng tama. Pero napiko naman itong si Sanji nang dahil lang nga sa napahiya na naman siya, pero tinanong niya itong si Gaban, how about him daw? Paano naman siya? Meron din bang tsansa at meron bang kahit na konting potensyal na matuto at makagamit din siya ng Conqueror's Haki? However, bago makasagot itong si Gaban ay sumingit na naman itong si Loki na nagpupumilit talaga kay Hyrodin na pakawalan na siya. Habang sinasabi kay Hyrodin na napaka-pathetic daw niya dahil bakit iaasa pa daw nitong si Hyrodin ang pagtulong at ang pagprotekta sa kanilang homeland. Gayong pwede namang siya na mismo, si Loki na mismo ang pipigil sa mga Holy Knights na kailangan lamang niyang pakawalan para magawa niya yon. But as you can see naman guys, sa panel na ito, it's as if may sinabi itong si Gaban dito kay Sanji na hindi niya pa alam at hindi niya pa kayang i-absorb ng ganun kabilis. Possibly hindi man Conqueror's Haki, pwedeng meron siyang potensyal na magamit yon or ibang klase ng ability na tanging si Sanji pa lamang nakakarinig. Also, there is this chance na pwedeng sinabi ni Gaban na hindi talaga siya matututong gumamit ng Conqueror's Haki kaya ganito na lamang ang reaksyon ng kanyang muka. Nang dahil na rin sa nagpupumilit talaga itong si Loki, nagsimula ng magalit at mapikon itong si Hyrodin habang sinasabi na sino daw ba ang mag-aakala at ang mag-iisip na hahayaan niyang makatakas at makawala ulit itong si Loki. Na anytime soon, kapag pinakawalan niya itong si Loki, hindi niya alam kung anong pwedeng gawin ito. Pwedeng kumampi pa daw ito sa world government, pwedeng itong si Loki pa mismo ang tumulong na sirain ang Elbaf Kingdom. Kung nagawa daw yun ni Loki before, hindi malabong gawin niya yun ulit ngayon. Pero sinisigawan na siya dito ng iba niya pang mga crew na kailangan na talaga nilang rumisponde sa Sunrun dahil habang tumatagal na nag-aaksaya sila ng oras, mas dumadami din ang casualties sa itaas. Nang dahil dito napilitan ng sumingit itong si Luffy at dito na nga nagsimulang magbigay ng proposal itong si Luffy dito kay Loki habang hinaakit at iniimbitahan siya na sumali daw itong si Loki sa kanilang pirate crew na maging isa siya sa mga miyembro ng Straw Hat. Nang dahil dito gulat na gulat hindi lamang itong si Hyrodin kung hindi maging itong si Loki mismo at maging ang kanyang sariling mga kasamahan na itong si Sanji at si Zoro. Ayon dito kay Zoro, hindi nila pwedeng imbitahan itong si Loki dahil unang-una sa lahat, wala silang paglalagyan kay Loki. Hindi siya magkakasya kay Sunny. Ito namang si Sanji, ang iniisip sobrang laki daw nitong si Loki. To the point na baka hindi magtagal lang kahit isang araw ang kanilang baon na pagkain. Kung kay Luffy nga daw ay naso-short na sila, paano pa dito kay Loki na sobrang laki? Pero sumagot naman ng napaka-genuine at para bang hindi nag-iisip itong si Luffy habang sinasabi na since ayaw daw talaga ng Elbaf sa kanya na para bang gusto na siyang itapon at para bang okay naman daw itong si Loki na wala namang problema sa kanya at accepted naman siya nitong si Luffy, bakit hindi na lamang nila kunin itong si Loki at para makatulong pa ito sa kanila? Besides, kung manggugulo daw at magwawala o gagawa na naman ng masama itong si Loki, pwede naman daw bugbugin niya na lamang ito para tumigil ito agad. Na para bang iniisip dito ni Luffy na talagang lamang na lamang at magiging dominant siya kontra dito kay Loki. Pero sumagot ng galit na galit itong si Loki habang sinasabing minamaliit daw siya nitong si Luffy. At kahit na kailan, hindi daw siya papayag na maging under ng kahit na sino. Ayaw niyang maging isang crew ng isang pirate crew dahil ibig sabihin nun ay meron siyang captain. Magiging underling lamang siya. Pero hindi natinag itong si Luffy. Habang itong si Hyrodin sinasabi kay Luffy na kung ano-ano na naman daw ang naiisip niyang plano. Pero para dito kay Luffy, napaka-excited lang naman daw niya para makita kung paano makikipaglaban itong si Loki at kung ano ang kanyang fighting style. But it seems, sobrang tagal na ng kanilang conversation at talagang natatagalan na delay na ang pag-responde nila papunta sa Sunrealm. Kaya naman minadali na talaga nila si Hyrodin. Habang itong si Hyrodin dala-dala itong si Luffy, sinabi naman ni Hyrodin kay Luffy na kahit anong mangyari, kahit pa itong si Luffy mismo ang humingi ng tawad, kailangan talagang manatili ni Loki na nakakulong dahil hindi talaga nila ito pwedeng pakawalan. Buong-buo ang loob nitong si Hyrodin na hindi nila pwedeng pakawalan itong si Loki dahil napakatindi nga ng krimen na ginawa niya. Hanggang dumating sa punto na itong si Gaban na mismo ang nagsabi na pakawalan na daw ni Hyrodin si Loki.
Nang dahil dito medyo gulat at medyo naiinis din na sinagot nitong si Hyrodin si Gaban habang sinasabi na ano daw bang pinagsasasabi nitong si Yasan. 14 years ago, pinatay at minasakir ni Loki ang 113 na mga members ng Castle Guard. Iniwan niya sa isang napaka-dire na situation na para bang almost muntik niya nang mapatay talaga itong si Elder Harul. Pinatay niya ang kanyang sariling tatay, ang former king ng Elbaf Kingdom ng walang alinlangan, at ngayon gusto nitong si Gaban na pakawalan nila ng basta-basta lamang itong si Loki. Hindi lamang si Hyrodin kung hindi maging ang kanyang sariling crew ay nagulat sa sinabi ni Gaban. Kaya naman napilitan na itong si Gaban na sabihin kung ano talagang totoong nangyari. Sinabi ni Gaban na way back then, 14 years ago matapos mangyaring insidente na yon, ay may naramdaman silang kakaibang haki na nanggagaling sa West Castle. Rason kung bakit pinuntahan nilang dalawa ni Shanks ang West Castle ng mangyaring insidenteng yon, na dahilan din kung bakit mataas ang tsansa na hindi buo ang storya, na hindi talaga actually ang pagpatay ni Loki ang katotohanan at ang tunay na nangyari 14 years ago. Nang dahil dito nagulat si Hyrodin dahil hindi niya inaasahan na may ganun palang pangyayari na pumunta si Gaban at itong si Shanks sa West Castle ng mangyaring insidente. And knowing Luffy, since kasali nga dito sa kwento, na intriga din siya dahil nandito si Shanks. Sinabi dito ni Hyrodin sa kanyang mga crew na iwanan na muna siya. Bigyan siya ng konting pagkakataon ng konting oras at hahabol na lamang siya. Nang dahil din sa narinig naman ni Luffy na kasali si Shanks sa kwento, sinabi din niya na iwanan na muna siya nitong si Zoro at ni Sanji. Hahabol na lang din daw siya. Na para bang medyo napikon nga dito itong si Zoro dahil nagpapakabata na naman daw itong si Luffy. Narinig niya lang na may something tungkol kay Shanks, uunahin na naman niya yon. Pero sinabihan naman siya ni Sanji na huwag siyang makipagtalo kay Luffy kapag tungkol kay Shanks ang topic. Nagulat itong si Loki na para bang alam talaga ni Gaban kung anong tunay na nangyari, at sinabi naman ni Gaban dito kay Hyrodin na kung gusto daw talaga malaman ni Hyrodin kung anong tunay na nangyari, bakit hindi niya tanungin itong si Loki. Dahil kahit na anong sabihin niya, magkapatid pa rin naman silang dalawa nitong si Loki. Kahit magkaiba ang kanilang nanay, magkapatid pa rin sila sa tatay. Kaya binigyan ng tsansa nitong si Hyrodin si Loki. Sinabi niya na bibigyan niya ito ng 3 minuto para i-explain, sabihin kung ano talaga ang tunay na nangyari 14 years ago. At sinabi din niya na kailangan mag-swear, ipangako nitong si Loki sa gods ng Elbaf na sasabihin niya ang katotohanan bilang isang tunay and literal na warrior. Ngayon, although ayaw nang balikan ni Loki kung ano talagang nangyari way back then dahil alam niyang masakit yun para sa kanya, sinabi niya na wala siyang choice. Since nandito na rin, kailangan niya nang sabihin kung anong tunay na nangyari. Nang dahil dito napafocus ang lahat ng mga natitira pang mga individuals sa underworld para makinig sa kung ano talagang nangyari at para marinig ang side ng story nitong si Loki. Way back then, 14 years ago, ay para bang napakakulit na talaga nitong si Loki kahit nasa tamang edad na siya. Pag-alagala at kung saan-saan din pumupunta ng mga adventures tulad na lamang ng nabanggit natin sa previous chapters na talagang naggagala pa siya sa underworld. At some point, bumalik siya sa West Castle at nakasabay niya itong si Elder Harul. Nag-uusap silang dalawa kung bakit daw nandito si Elder Harul at kung bakit nandito si Loki. Sinabi ni Loki na isinamon siya nitong si King Harald, which is the same case naman para dito kay Harul dahil sinamon din siya ni Harald. Pero inexplain din naman ni Loki na actually bahay nila ito kaya wala namang problema kahit hindi siya isamon ng kanyang tatay. Kahit araw-araw siyang pumasok sa West Castle, karapatan daw niya yon. Pero basing sa conversation na ito, it seems napakaganda ng relationship sa gitna nitong si Elder Harul at nitong si Loki. Talagang para bang magbarkada lang sila at hindi nga tinatawag ng para bang royalty nitong si Harul, itong si Prince Loki. Bago sila pumasok sa audience chamber na kung saan ay inaantay sila ni King Harald, nagtatawa at niloloko pa nitong si Loki si King Harald dahil isa daw itong underdog, isang para bang aso ng world government na hindi daw niya inaasahan na kahit na napakalakas ng Elbaf Kingdom ay makikipag-alyansa at magkakaroon nito ng magandang relasyon sa world government. Na ang dahilan naman, ang isa sa rason kung bakit kinaiinisan niya ang world government is that yun daw ang organisasyon ang mga tao na pumatay sa kanyang iniidolong pirate na si Rax D. Sebek. Pero ayon dito kay Harul, okay lang naman daw yun dahil sa desisyon na yun itong si King Harald, hindi na nila kakailanganin pang makipaglaban. Magkakaroon ng peace at ang kanyang sariling mga apo at mga apo sa tuhod ay hindi nakakailanganin makipaglaban pa.
Na sinagot ni Loki na dahil daw yun sa kadadaldal nitong si Harul ng tungkol sa peace, tungkol sa ganito, sa ganyan, na dahilan kung bakit naapektuhan at naimpluwensyahan nito ang pag-iisip ng kanyang tatay. Kaya naman medyo nagulat at medyo napatahimik itong si Harul sa pinagsasabi nitong si Loki. Madami pang iba't ibang pinag-usapan ng dalawang ito habang naglalakad papunta sa audience chamber, pero makikita naman natin sa kanilang pag-uusap na although nagbibiruan sila, nag-aasaran sila pero hindi naman talaga sila magkaaway. Para bang magkaibigan lang sila na naglolokohan. Pero dumating na nga sa punto na pinag-uusapan nila kung anong pwedeng dahilan kung bakit sila pinatawag ni Harald. May narinig sila na kakaibang tunog, kakaibang noise o ingay na nanggagaling sa loob ng chamber. Nang dahil dito, syempre medyo sira ulo din talaga itong si Loki. Imbes na kumatok at dahan-dahang buksan ang pintuan papunta sa audience chamber, tinadyakan niya ito. Sinipa niya ito ng napakalakas kaya nasira ang pinto. At dito sila nagulat. Hindi nila inaasahan kung anong nakita ng kanilang mga mata. Nakita nila si King Harald na napapalibutan ng napakaraming mga castle guards at gamit-gamit ang kanilang mga sandata, ang kanilang parabang mga spears ay tinusok nilang lahat si King Harald. Now as you can see, napakatindi nito, napaka-brutal, and surely kahit na sino na wala namang kahit na anong hacks na kayang umiwas sa atake ito ay automatically mamamatay. Napakaraming sugat, napaka-vital na injuries mismo sa gitna ng kanyang katawan. Nagulantang at talagang nabigla itong si Harul sa nakita ng kanyang mga mata, habang itong si Loki naman nagsimulang parabang magalit at magwala habang humihiyaw at sumisigaw at tinatanong ang mga castle guards kung ano daw ba sa tingin nilang ginagawa nila. However, nagkaroon ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon sa bahay nitong si Gaban, sa bahay nilang dalawa nitong si Ripley. Ngayon, dito naman magpapakita ang isa sa pinaka-inaantay at pinaka-iniidolo niyong karakter na si Shanks. Habang ina-appreciate nila ang view, ay nagkakaroon ng napaka-friendly, napaka-casual na pag-uusap sa gitna nitong si Shanks at nitong si Gaban. Tinanong nitong si Shanks itong si Gaban kung gaano na daw ba katagal sa palagay nila ang nagdaan mula nang huli silang magkita at nakapag-usap. Na sinagot nitong si Gaban na parang 3 to 4 years ago daw. Kaya naman sinagot siya agad nitong si Shanks na magpakatotoo daw itong si Gaban dahil honestly, 10 years nang nakalipas mula nang mamatay ang kanilang captain na si Roger. Na sinagot naman nitong si Gaban na ganun daw pala, napakatagal na, hindi niya namamalaya na ang bilis lang dumadaan ng oras. But mind you guys, I'm telling you this, kung iisipin nyo, pwedeng hindi talaga yun ang case. Napaka-skillful ni Gaban, napakalakas niya at hindi ito makakalimot ng oras ng ganun kadali. Mataas ang tsansa na may time dilation. Magkaiba ang takbo ng oras sa real world ng One Piece at sa loob ng Elbaf Kingdom, na maaring rason din kung bakit matagal tumanda ang mga higante sa loob ng country na ito. Pero uulitin ko theory pa lamang ito, pero tandaan nyo, mataas ang tsansa na mangyari talaga ito. At nandito rin ang isa sa pinaka-controversial na topic ngayon para sa chapter release ng chapter 1152. Ang tattoo sa kaliwang braso nitong si Shanks. Ngayon, I cannot say for sure at hindi pa naman to confirmed, pero madaming nagsasabi na ito daw ay ang Abyss Mark, ang mark na meron ang mga Holy Knights. Pero kung papansinin natin, oo, may pagkakapareho pero not exactly, na para bang pareho talaga sila ng bilog na may marka, pero merong sungay ang mga marka na nasa armbands ng mga Holy Knights. So meaning pwedeng muntik na talagang maging parte ng Holy Knights at maka-enter ng pact ni Imo itong si Shanks. Kaya ipinakain niya sa isang sea beast ang braso niya na actually naging double purpose. Sa pamamagitan noon, mawawala na ang tatak, ang Abyss Mark sa kanyang katawan at malalaman din ni Luffy kung anong pinagkaiba niya sa kanyang kambal na kapatid na si Shamrock. Pero tulad ng time dilation theory na binanggit ko kanina, pareho lang yun ito guys. Theory pa rin yun. Oo, may hints, may clues, pero hindi yun confirmed, kaya it is safe to say na hindi pa talaga natin yun sure at huwag tayong mag-assume ng sobra-sobra. Pero kung sakali man na totoo ang plot twist na yun, napakagaling ng writing ni Oda kung ganun. Dahil ibig sabihin mula pa lamang sa pinakaunang parte ng kwento ng One Piece, meron na talaga siyang binabalak na ganitong klase ng plot twist. Pero may napaka-touching na bagay din na sinabi dito itong si Shanks, na napakadami na daw na nagbago sa buhay nila. Honestly, gusto daw talaga sana niyang mabuhay ng isang napakasimpleng buhay lang bilang isang normal and common na pirata kasama si Buggy. But since, ayon nga dito kay Gaban, hindi yun pwedeng mangyari. Malabong mangyari yun dahil itong si Shanks daw ang Child of Destiny.
na itong si Garland Shanks ang Destined Child. Hindi pa natin alam kung ano specifically ang meaning nun, kung anong tinutukoy nun, na kung itong si Shanks ba ang magiging susunod na Joy Boy, siya ba talagang naka-destined na makakuha sana ng Sun God Nika na ability, hindi pa natin masasabi dahil hindi naman yung nakaspecify dito. Ang tanging nakalagay lang sa chapter na ito ay si Shanks ang Destined Child na pwede nating talakayan sa ibang video, sa isang dedicated na video na tungkol lamang sa topic na yun. Dahil kung dadaanan natin yun guys sa video na to, matatagalan tayo ng sobra-sobra. Pero dito din nila na-insert ang topic tungkol sa Little Garden kung saan nila unang natagpuan at nakilala si Dory at si Brogy. Pero biglang sumingit dito ang asawa nitong si Gaban na si Ripley habang ginugulat sila at tinatanong kung okay lang daw bang init ng tubig na ipinapanligo nila. Na ikinagulat naman itong si Shanks dahil bigla na nga lang sumilip itong si Ripley mula sa kanilang paliguan. Dahil nga sa isang importante at espesyal na bisita itong si Shanks sa bahay nitong si Gaban, pinakain din siya ng mga masasarap na pagkain itong si Ripley habang binabantayan at inaalagaan itong si Colon. Tinanong din itong si Ripley kung merong mga juicy, napakasulit at napakagandang mga kwento daw itong si Shanks tungkol dito kay Gaban bago sila magkakilala. Na ikikwento sana nitong si Shanks kung gaano daw kadaming mga babae nitong si Gaban. Na bawat ports, bawat daungan na pupuntahan nila, napakarami daw ng mga nabebembang na mga babae nitong si Gaban. Kaya naman sinubukan siyang pigilan ni Gaban na magkwento at pinagbantaan siya na once na sabihin niyang tungkol sa mga kwentong yun, sisiguraduhin daw ni Gaban na hindi siya makakalabas ng Elbaf Kingdom ng buhay. Pero matapos ang napakalupit na mga joke times na ito ay nagsimula na namang maging seryoso ang usapan ng dalawang ito. Ipinasok nitong si Gaban ang tungkol kay Harald. Si Harald daw ang current king ng Elbaf Kingdom at dahil na rin sa napakagaling ng pamumuno niya, itinuturing siya na parabang god ng Elbaf Kingdom ng mga higante sa loob ng country na ito. Na inexplain naman itong si Shanks na actually na-met na daw, nagkita na daw sila nitong si King Harald once sa Marijoa. Pero since nasa Holy Land nga sila, hindi sila makapag-usap ng freely. Hindi nila mabanggit ang mga bagay na actually dapat maging main topics nila dahil mafi-filter yon. Hindi nila pwedeng i-leak ang mga napaka-sensitive na information sa world government. Kaya ngayong nandito na rin siya sa Elbaf Kingdom, binabalak niya na bisitahin at puntahan itong si King Harald para makapag-usap sila ng maayos. However, dito na nagsimula ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Dahil huli na ang lahat para puntahan pa nila itong si King Harald para kausapin ni Shanks. Makikita natin ang nag-uumapaw, napakalakas na wave ng Conqueror's Haki na nanggagaling sa West Castle. At sa mismong araw na ito, na nangyari ang meeting, ang bonding na ito sa gitna ni Shanks at ni Gaban at nang balak nila na bisitahin itong si King Harald, dito sa araw na ito rin mismo nangyari ang pagkamatay ng beloved king ng Elbaf Kingdom na si Harald. Dito din nangyari ang napakatinding massacre sa West Castle. Now as you can see guys sa silhouette, makikita nyong dito din tumama at tumusok sa ulo at sa helmet nitong si Elder Harul ang sword na nakatusok pa rin sa ulo niya ngayon. At dito din nanakaw ang Forbidden Devil Fruit ng Elbaf Kingdom na ipinapasa from generation to generation ng royal family na hindi pa natin alam kung sinong kumuha. Sino nga ba ang individual na ito na makikita nating napaka-mysterious base lamang sa silhouette? Nakasuot ito ng cloak most likely, so possibly pwedeng ito ay si Shamrock o ang isa sa mga Holy Knights o si Imo mismo. Na kung yun talaga ang case, nangangahulugan ba yun na hindi nakakuha at hindi nakain nitong si Loki ang napakadayang devil fruit na yun? Ngayon, bago magpatuloy ang kwento sa pangyayaring yun, sa awful day na yun at tinutukoy nitong si Loki, nagkaroon na naman ng panibagong flashback a long time ago. 100 years before mangyari ang present day o ang pag-ataking ito nila Imo sa Elbaf Kingdom. Naglalayag ang mga original na giant warrior pirates at napakabata pa dito ng dalawa nilang chief na itong si Dory at si Brogy. Palagi daw talagang kinatatakutan ang mga higanteng ito. To the point na kapag tinanong mo ang mga tao kung sinong pinaka-kinatatakutan nila, isa lamang ang maririnig mong sagot. Ang mga giant warrior pirates. To the point na wala pa nga daw ginagawa ang giant warrior pirates, makita pa lamang ang napakahiganteng ship nila. Nagsisimula ng matakot at magpanik ang mga tao. At dito natin makita na meron ditong isang lugar, isang island, isang castle na pinuntahan ng mga giant warrior pirates nang wala namang dahilan actually. Gusto lamang nila silipin ang mga tao sa loob
dahil nabanggit na may napakaganda daw na prinsesa sa loob nito. Pero kahit na gano'n na daw at kinatatakutan na ang mga giant warrior pirates, meron pang isang napakalaking rason talaga kung bakit takot na takot ang mga tao sa kanila. At yun ay walang iba kung hindi itong si King Harald. At makita natin dito guys na maging kanyang sariling mga kasamahan, kahit na ang kanyang sariling mga tauhan ay walang habas at walang alinlangan niyang pinagbububugbog. Ginagawa niya ito ng walang kahit na anong rason nang dahil lamang sa gusto niya. Kaya naman kahit ang kanyang sariling mga kasamahan ay pinipigilan siya dahil baka pati sila ay pagbuntunan nito ng kanyang galit. At makita naman natin dito guys talaga kung gaano ka-arrogant itong si King Harald. Napakalaki niya in size, maging kanyang sariling mga kasamahang higante ay nagmumukhang maliliit na bata lamang sa kanya. Also napakalakas talaga niya kung i-consider nyo pa ang fact na siya dito ay 45 years at age pa lamang. In human terms, 15 years old pa lamang siya. Ngayon alam kong medyo magulo yun pero I don't know how to explain that as well. Ang maiisip ko lang na explanation para sa inyo guys ay ang nabanggit ko kanina na time dilation, na possibly magkaiba ang takbo ng oras sa human world at sa Elbaf Kingdom. Kaya naman ganun na may pagkakaiba pagdating sa kanilang mga ages. At dito din guys, makikita nyo sa pagtatapos ng chapter kung gaano talaga ka-arrogant si King Harald ng bata pa siya. Habang winawasak niya ang castle ng mga taong ito, tinatanong niya pa ito kung sino daw ang kanilang god. So it seems hindi naman malabo at may kita nyo kung bakit ganun na lamang ang pag-uugali ni Loki. Namana niya yun mula kay King Harald at possibly na idulot din yon na impluwensyahan ng kanilang traits ng pagkakaroon ng pure ancient giant warrior blood. However, this is where the chapter ends at kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. But good news, there will be no chapter break next week. So by Tuesday, magkakaroon na tayo agad ng spoilers para sa chapter 1153. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify ka pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na kayo sa iba pang mga platforms na yon para palagi kayong updated kapag may bago tayong announcement tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. And syempre, shout out palagi guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.